makaka-apekto sa mga negosyanteng maliliit na Pilipino? Hindi naman. Well, there will be a lot of effects din, but I don't think it will be significant to warrant yung parang radical change sa ating ekonomiya. Hindi naman. Kasi sa atin, hindi pa rin marami yung maliliit eh. And sad to say, yung mga kumpanya naman natin, matagal na naghahanda dito sa ASEAN integration. Yung mahihina, wala pang integration na wala na. Kaya yung malalakas naman, we're all set. We're ready. Then, isang magandang opportunity din po na paratingin sa Pilipinas yung demographic window, which is papasok tayo 2015. Majority ng population ay working population. Ano po yung magandang... Ito kayo pinaka-hot sa atin kasi marami sa mga bansa ay matatanda na yung tao. Ang masarap sa atin, mga bata pa yung tao. Yung nga sinasabi ko kanina. Diba? Bata pa rin naman kasi. What I'm saying is that if you look at the demographics, you will see na batang-bata ang Pilipino. One of the youngest. In fact, kaya nila nagagandahan sila sa future ng Pilipinas dahil padami mga bata. Kasi normally, pag mas maraming bata, mas vibrant ang economy mo eh. Tapos, ang consumer mo, mas marami. Ang nag-grow ang middle class, nag-grow ang consumption, nag-grow ang, para yung consuming public, lumalaki pa. This is the opposite of what we are seeing now in Japan, or even I think in Singapore, na medyo kumukunti din yung mga bata. Malaki problema nila yan. But sa Pilipinas, parang batang-bata yung mga tao. In fact, these are future buyers of homes. These are future buyers of homes. Nag-aasawa yan, magtatrabaho yan, bibili ng bahay yan. Ang mukha din nyo, ayaw rin nila makitira sa bena nila. Biro lang yun. Joke lang yun, baka seryosohin nyo. Siyempre, mahal nyo mga beda nyo, di ba? Gusto nyo makitira sa kanila, di ba? Mukhang walang, hindi yata nag-agree sa huling tanong ko. Oo daw eh. Oo. So, Senator, this is not about politics, ano po. And we know na 2 sa 4 na pinakamatataas na elected positions ay nahawakan nyo ng mahusay na po ng mabuti. So, bilang matagumpay na government leader at negosyante, kasi sa pananaw po kasi ng mga Pilipino, ay kayo na yung pinakamatagumpay na negosyante Pilipino, ano po? Yes. Sa Pilipino, kasi doon sa mga businessman, marami mga Chinese talaga. Chinese-Filipino. Diba? Lahat ng mga sikat Chinese-Filipino or Spanish-Filipino, Ayala, Aboitiz, Rason, gano'n. Tapos yung iba, mga Chinese naman, wala namang masama dyan, makaibigan natin yan. Pero yung Filipino lang talaga, yung brown Pinoy, mukhang tayo lang yun. And I'm proud of that. Kahit pa paano, yun ang naisip ko rin na kahit pa paano, mapatunayan natin na mas na tayo brown, kaya natin lumaban sa mga ganyan. So sa palagay niyo po kaya, Senador, sa katulad namin mga nag-uumpis at nagnanais din ng mulad, ano po yung may bibigay niyong payo sa amin? Saan? Alam mo yung mga mulad? Kasi alam mo, well, sa akin kasi yung sa... Maganda rin naman eh, yung mag-aambisyon ka din. No? In fact, lahat kayo, kaya kayo nandito siguro dahil nag-aambisyon din kayo. Kaya ako mas, I've always been a supporter of OFWs because to me, ito yung mga people who are doing something about their dreams. And yun, di ba, hindi ba lang, wala akong mahal na trabaho, tough luck. So, hindi, ito yung mga taong nag-decide that, I cannot find a job or I cannot find a good job in the Philippines, so, pero mas maganda opportunity sa abroad, pupunta ako doon. You're doing something about it, and in fact, yun ang maganda sa atin, di ba? Kaya, walang masama mag-ambisyon. I'm telling you right now, as an entrepreneur, kaya lang, tinanong ko kanina, Pastor, dapat ba mag-entrepreneur ang mga OFW pagbalik nila? Mix ang feeling ko dyan kasi I'm always supposed to entrepreneur. Pero siguro sabi ko, bumili ka muna ng bahay. Kasi yung bahay ang pinaka-base mo eh. Na pag-uwi mo, may maipapakita ka na meron ka. And then kung may excess na pera ka pa at uwi ka na, then pwede ka mag-business. Pero walang masama. Kung ayaw mo naman na maghanap ka ng business na services. Because yung services, hindi sarili mo lang ang puhunan, konting puhunan sa pera. Pero yung masyadong malaking pera, wag mo na yun, baka ma-wipe out yung pinaghirapan nyo. Medyo, sa services, okay lang. Okay lang tayo. And I would encourage you doon. Ang mga Chinese, actually, the reason why they're very prosperous, most of them are entrepreneurial. Talagang, while sa mga Pinoy,
una natin tinatanong, saan nagtatrabaho yung anak mo? Di ba, pag-graduate sa mga Chinese? Ano na ang business na anak mo? Nakapag-business na ba anak mo? Di ba? Iba yung kultura nila, which is good, not bad. But what I'm saying is that basta sinatanong ako, mahirap ba mag-entrepreneur ako? Dito, sinasabi ko karamihan, doon sa Manila. Kasi kayo, nandito na, nag-work na kayo eh. Doon sa mga walang work sa Manila, sinasabi ko, ba't di kayo sumubok magnegosyo? Wala nga kami pera eh. Sabi sa akin. Sabi ko, alam mo, ako rin dati kasi wala eh. Nagtitinda ako ng hipon sa palengke eh. Sa Divisoria. Sa Tondo ako pinanganak eh. And 9 years old pa lang, nagtitinda na ako ng hipon sa palengke. Kasama ko yung nanay ko. Gumigising kami na alas 12 ng gabi dyan. Tapos, bumibili kami ng 2 banyerang hipon. Tinitinda namin yon. So, wala akong problema sa mga nagtsatsaga na ganyan. Wala akong problema dyan. At sinasabi ko sa kanila, pero huwag mong isipin na kailangan mo kasi yung pera para makapagsimula ka. May mga paraan dyan. Basta desidido ka lang. At huwag kang... Kasi kung... To me, kung... basta importante, pag tuwing madadapa ka, tayo ka ng tayo. Ako hindi ako masyado matagal. Madami beses na rin ako nadapa eh. Basta hindi lang ako matagal. Eh, natalo nga ako na sa pagkapresidente eh. The following day, seed na ako, tapos nag-negosyo na kagad ako. Ayoko nang matagal eh. Following day, eleksyon ngayon, kinabukasan, alas 10, nag-concede na ako, alas 12, nag-meeting na ako sa offices ko. Tapos na yun eh. Tapos na eleksyon eh. Talo ka na eh. Hindi na yun, dinaya ako, mga ganun-ganun, mga drama na. Wala yan, natalo ka kasi. Ako kasi kung talo eh. Ayaw sa akin eh. I presented myself. Ayaw sa akin, so that's life. Di ba? Kasi iiyak-iyak ka doon. Dinaya ako. Hindi ako mahilig doon sa dinadaya. That was my only loss in my political career. That was the first and only loss that I had. Because up until that, I was undefeated. And in fact, I'm the only Filipino who had the opportunity to become a speaker and Senate president. Yes. Nakasama tayo. And I'm very happy I was given that privilege. Pero anyway, babalik tayo sa entrepreneurship. Ay sinasabi ko sa mga walang pera, sabi ko nga, bakit hindi ka magnegosyo? Wala namang mawawala sa'yo. Ano mawawala sa akin? Wala ka nga ng pera eh, mawawala sa'yo. If you have nothing, then you have nothing to lose. So, lakas lang na loob yan. Medyo dagdagan nyo ng konti kapal na mukha, but lakas na loob, primarily. But the key here is that to rise every time you fall. Hindi ka dapat so nadapa ka, bangon. Nadapa ka ulit, bangon ulit. Ang intindi yung tao. Ingit lang yan. Sa madapa ka, baka na magmumukbok doon. Tayo ka na kagad. Bangon ulit. They will love you for that. Kaya yun ang ko sa inyo. Huwag kayo matatakot. Go ahead. So, Senator, I don't know to ask about politics, but it will be given a chance by God's grace na mailig kayo as president. May, ano po yung concrete plan para sa Pilipinas? Hindi na ako nag-iisip. So, I had some concrete plans before. I would share with you. If I had won as president, we would have seen the most dramatic public works program in the Philippines today. Kabisado ko lahat yan eh. Wow. Day one, I would have given out all contracts. Tapos, paspasan nyo. Papatapos ko lahat before the end of my term. Because it is badly needed. For one reason na it is badly needed. Number two, it will produce employment. Alam mo ba, kung ginawa lahat yung mga infrastructure niyan and we have the funds to do it. And we can borrow ng mura interest. Ang daming pera ng gobyerno, nasasayangan ako. But I had all the infrastructure. Sana sabi ko, pagkukuntikin mo yung SLEX to NLEX, immediately, i-extend mo kagad yung NLEX to Lawag, i-extend mo kagad yung SLEX to Legazpi. That would have been pagka magpapasigilan ng ekonomiya yan, tatapusin mo kagad ang airport. I've always, kaya naman maglagay ng second runway sa airport eh. There's so many things that could have been done. So many things. But anyway, nandiyan yan. But I'm just saying that would have been my program because you will shoot two birds with one stone. Number one,
pag gumawa ka ng maraming kalye, giginhawa ang kababayan mo dahil laki ng nagsasuffer tayo sa traffic. Grabe. Pangalawa, dadami trabaho. Pangatlo, bibili ba ang mga foreign investors pag nakita nilang ang dami nangyayari mga pagbabago dito, mukhang hot ang Philippines, dadami ang foreign investments. So those are the key points that I would have wanted to do. But I was not given the privilege. And wala, okay lang sa akin yun. But yeah, of course, I had a program. Kaya lang, ngayon, pag na-try mo na, okay na yan. I've offered myself, I was turned down, I have no hard feelings, but it's time for us to give opportunity to the other people naman who want to serve. Of course, hindi mo naman lahat yung talagang gusto mag-serve. Kaya lang, ganyan talaga sa Pilipinas eh. Kaya, alam mo, yung pag tinanong mo mga politiko, tatakbo ka ba? Hindi. Pero ba't ka tumakbo? Sabi mo, hindi ka tatakbo. Alam mo, tatlo ginagamit na reason ng mga politiko. Number one, bakit kayo tatakbo? I heard the voice. Di ba yan? May narinig kong boses yung isang gabi na ako daw ang karapat-dapat. Yan ang mga gimmick eh, ha? Pangalawa, mga dahilan naman. Alam mo, ayoko tumakbo, pero ang tao, talaga may clamor. Puro kapitbahay mo yun, kaya may clamor. And third, yun namang approach na kawawa ang bayan eh. Yan ang mga gimmick nung gusto tumakbo. Tayo, maghanap buhay na lang tayo. So, Senator, ibig sabihin na sa opportunity namin mga OFWs ngayon, we have so much opportunity na umulat, especially na kasabay ang pag-unlad ng ating bansa. Alam mo dito, for example, if I were to advise OFWs, for example, bagay dito kasi English eh, Chinese. Alam mo, sinasabi ko nga sa mga, even yung mga sa Saudi Arabia, sabi ko sa mga katulong doon, sabi ko, bakit kasi, sana kung may chance kami mag-aaral ng language nila, you know, everywhere you go, kung nasa Germany ka, kung nasa France ka, aralin mo, di ba magtiis ka, kung makakaya mo mag-aaral sa gabi, and then you practice. Alam mo, pag umuwi ka sa bayan mo, and you can speak another language, malaking hanap buhay yan. Pwede kang interpreter. Yes. Lalo kung marunong ka mag-Chinese. Nako, pag-aagawan ka. Nakakaintindi ka ng English. Hindi ka kailangan magaling mag-English. Basta nakakaintindi ka lang. Same na yan. Di ba? Tapos i-interpret ng Chinese. Pareho lang, hindi ka naluloko. Sa Chinese, kung magkano yung tawad mo, nag-uusap sila, hindi ka naluloko. Alam ko yan. Basta marunong ka ng gano'n. Sayang. Kaya sabi ko there are so many things. Tapos mag-observe ka lang. Yung mga pwede mong dali sa Pilipinas, dapat na negosyo. Or, at the very least, wala ka man lang na negosyo, aralin mo yung langwahe. Sayang yun. Kung ngari, biro mo, 20 years ka, halimbawa doon, 10 years. Sayang hindi mo naral. Kunyari na, 10 years ka ako sa Germany, o 20 years ka sa Germany. Sana pagbalik mo, marunong ka ng German. Di big shot ka, di ba? O tapos, okay, nasa France ka, marunong ka ng France, o nasa China ka, o Hong Kong, nag-aaral ka ng Chinese, di ba? So, kung amo mo gano'n, kausapin mo, aralin mo mabuti. Bumili ka ng libro, pag-aaral ka sa gabi, bumili ka ng mga napapakinggan na ngayon yan. You know? But you can study. And then, if you have a chance, pati anak nyo, pag-aralin nyo ng foreign language, I realize that it's good na yung anak nyo marunong sa Pilipino, siyempre. But, it is also, tindaan nyo rin na malaking value sa kanila na marunong sila ng iba pang languages. Sayang din yun. Nowadays, ha? For if you are practical, siyempre, lamang ang mas maraming alam na lingwahe. Mas maraming, malaking probabilidad na makakahanap ng trabaho yon pag marami alam na lingwahe. And worst comes to worst, wala ka alam gawin, mag-interpreter ka. By the time bumalik kayo sa Pilipinas, balagay ko, malaki na ang tourism natin. Yan nga lang, sayang. Nanginaya ako kasi, madali lang paramihin ng turista. Madali lang paramihin. Gagawin mo lang lahat, unahin mo lang airports. Yan lang kagad yan. Lagay ka ng airport kagad sa Katiklan, sa mga Bohol, yung mga magandang lugar. Lagay mo lahat kagad ng first class airport. And then lakas ng tourism. Diretso na, wala pangit na Maynila. Diretso mo na ron. Beach lang naman hinahanap niya. Hindi naman hinahanap ang Maynila. Naghahanap lang naman ng beach yan. A lot of people would love to go to Boracay straight from Singapore, halimbawa. Straight from Europe, diretso sa Boracay. O diretso sa Bohol.
Di ba? Ganun lang gawin mo. Kung hindi mo pa magawa yung Maynila, iskipan mo na lang. Diretso na, di ba? Ganun pragmatic na approach in the presidency. So, last na po, Senator. I think, hindi to politika, but I think we need you, Senator. Okay lang ako, baka mamaya bigla ako makarinig ng voice. Kay Pastor pala yun. I heard the voice. So, kasi si Senator kasi matagumpay na negosyante. Di ba, ano sabi dito ng leader ng Singapore? If you can run your business, you can run your country. And of course, sa mga Pilipino negosyante, Senator ang bibilib na siyang nangunguna, di ba? So, just an idea. Well, thank you for that. But you know, in the Philippines, we have never used managerial ability. Kaya tingin ko, kaya hindi tayo umaasenso. We have never used managerial ability as a basis for electing a president. Sige po. We have always used yung mga, ay, di gusto namin yan, mukhang mabait, mukhang ano. Wala ba trabaho? Meron ba karanasan dyan? Hindi importante yun. Importante bukas sa mabait yun. Patay tayo dyan. Kasi alam mo, talagang mahirap mamahala ng bansa. At kung hindi ka talaga nakahanda, talaga magkakalat ka. And totoo naman yan. Maski na malaking kumpanya naman mag-apply ka ng bangko dito. Ano pinakamalaking bangko dito? DBS Bank. Pwede ba mag-apply ka ng DBS Bank? O Bangko PI na lang. Bangko Philippine Islands o BDO. Mag-apply ka ng BDO o Bangko Philippine Islands. Pwede mo ba ako mag-presidente niyan? Anong karanasan mo? Wala akong karanasan. Wala pa ako. Wala kang karanasan sa banking? Wala. Anong trabaho mo dati? Wala nga pero bakit ka nag-apply ng presidente ng BPI? Kasi maganda ang aking hangarin. But a lot of our presidents were elected on that basis. Yes! Maganda ang hangarin. Pero walang karanasan. Kaya ito inaabot natin. And Senator, as always, and still we believe in you, Senator. Salamat, Pastor. So, picture muna tayo. Picture taking tayo. Salamat po na marami. So, magandang hapon po sa inyo lahat. I think we prepared a venue where we can do a photo op, right? Saan po yun, sir? Pipila ho, Senador, ha? Pipila ho tayo ng maayos. So, wala pong gagawin si MAB kundi magpipicture lang po tayo. So, kung sino lang pong gusto, saan po? Meron tayong official photographer, si Jojo. So, isang line po from starting dito, mga nakaupo na po tapos. Okay. One photographer lang po ha para mabilis, ha? Okay. Yes.